Boboto mo ba siya? Kapag mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world. Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world. Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kagaya ng pinag-uusapan natin. Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang ng isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi mo mag-iisip kung paano natin talaga aayusin ang ating bansa. Magsimula tayo sa mga taong iluluklok natin. Gusto mo ng pagbabago, RDR? Maghalal ka ng bago. Sure na lang. Napakarami naming mga batas na nagawa na napabayaan sapagkat yung pagpapatupad kinalimutan. Halimbawa, merong isang batas na merong guaranteed price sa palay. O ngayon, kung magkano lang bibilin ng NFA. Sabi ng isang batas, kailangan yung mga ginagamit na mga mechanized equipment dito na lang sa bansa natin nagagawa na dapat. Local na lang. Meron tayong isang magandang batas. Dapat meron tayong pinagtatamnan na sukat ng mga lupa na dedicated lang sa pagtatanim. Kahit anong mangyari. Hindi po pwedeng tayuan ng kahit ano. Hindi pwedeng gawing subdivision. Hindi pwedeng gawin ng golf course. Hindi pwedeng tayuan ng kung ano. Kailangan nating maituwid ang maraming pagkakamali na sa aking palagay yung present crop ng mga senador ngayon ay hindi na pagtutuunan ng pansin. Lalong-lalo na yung oversight function. Napakarami nating magagandang batas, Ms. Aiko, na ang kailangan lang ay ipatupad sapagkat walang nagbabantay ngayon. Walang nagmomonitor. Halimbawa, isa na lang. Napakaganda ng ating batas tungkol sa kuryente, yung EPIRA. Alam mo ba yung pinakaunang layunin ng batas na yun na ginawa noong 2001? Ibig sabihin 24 na taon nang nakararaan. Yung first underlying objective is to ensure the delivery of quality, secure, reliable, and affordable rate of electricity. Pag sinabi mong secure, quality, and reliable, walang brownout. Affordable. Ano ibig sabihin? Abot kaya nga. Sa ngayon, ang singil ng kuryente sa ating bansa ay pinakamataas sa buong Yes, Asia. po. After 24 years, habang hindi na ibababa ang presyo ng kuryente at lalong tumataas, there is a continuing